Ay Biblia, palihog ablihan ta tong Biblia. Nya ang walay Biblia, Mayo next Sunday magdalag Biblia. Amen. Nya kung wala may Biblia karon nada sa screen, Genesis chapter 39. Ang Biblia mao ni atong textbook. Susama sa inyong pag-eskwela, sa eskwelahan namoy libro. Dinhi sa simbahan mao ni ang ato ang libro nga ginatun-an. Genesis 39, ganyo nako ang tanan sa pagtindog, pagtahod sa pulong sa Ginoo. Actually, this is verse 7 hangtod sa verse number 23, but for time's sake, ato lang basahon ang 7 hangtod 10. Sige, dunganan nato sa pagbasa. Genesis 39, 7 to 10, basa. And it came to pass after these things that his master's wife cast his eyes upon Joseph, and she said, Lie with me. But he refused and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that hath my hand. There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, not unto her, to lie by her or to be with her. May God bless His holy word. Let's pray. Langit nun, gamhanan, ngamahan, Ginoo, salamat kayo sa matawang nga adlaw, unang nga adlaw sa semana, nga imong gidugang sa among kinabuhi, o kami imong gibahatod, dinhi sa balay alampuanan. Ginoo, nagaampo kami Lord kanimo karon nga adlaw, nagapangayo sa imong tabang samtang magtuon kami sa imong pulong sa kinabuhi ni Joseph amahan, hatagi kami og langit nun nga kaalam nga masabtan namo kini Ginoo sa among kinabuhi. Nagapray kami Lord nga unta Ginoo kani nga mensahe mo santop sa among kasing-kasing ug sa among hunahuna. Nagaampo kami Lord nga gamiton nimo ang imong pulong sa kinabuhi ni Joseph o Dios. Nga Ginoo ang among kinabuhi ma-relate namo ni amahan. Nga kun naaman kami mga kalisdanan susama sa giagian ni Joseph, unta Lord makahatag kini og hupay sa among kinabuhi. Among kini itugyan da kanimo pinagi sa pangalan ni Jesus, among Dios ug manluwas. Amen. Makabalik sa atong lingkuranan. Na dinhi sa Genesis chapter 39, magasaysay kini sa story sa kinabuhi ni Joseph. O gani niini nga portion of the story mao kini ang portion nga diin si Joseph gitintal sa asawa ni Pharaoh. Si Joseph gidani giingnan siya sa asawa ni Pharaoh tungod kay ang asawa ni Pharaoh nakagusto kang Joseph. Tingali mo ingon ta nga si Joseph ambungan nga tao. Si Joseph usa ka taong maalamon pagyud. Amen. O gani tungod sa tungod sa pagka mainalamon ni Joseph, gihatagan siya ni Pharaoh og katungdanan sa gingharian. Gihimo siya og second ruler sa Egypt. Can you imagine? Mahimo ka nga si Joseph ang hari, niya siya ang ikaduha. Si Pharaoh ang hari, niya si Joseph ang ikaduha. Nganong nahitabo man tungod kay si Joseph bright og maalamon kayo nga tao. Amen? Tungod kay wa sila nakabaloon sa ilang buhaton sa 14 years of famine. Busa, ingon si Pharaoh kang Joseph, ikaw ang magdumala sa akong gingharian. Ikaw ang magbuot unsa imong buhaton, unsaon nga ma-preserve ang corn for 14 years. Gihimo kani ni Joseph, unya sa dihang naa si Joseph didto kang Pharaoh, ang asawa ni Pharaoh nakagusto kang Joseph. Apan si Joseph mibalibad niini, ingon pa ni Joseph, ang tanan dinhi sa gingharian gitugyan ni Pharaoh sa akong kamot. Gawas lamang kanimo tungod kay iya kang asawa. Ug tungod niini ang asawa ni Pharaoh nangitag pamaagi. Now, karon nga buntag ang tema nga atong isgutan is about prosperity out of adversity. Unsa man ning word nga prosperity? Ang word nga prosperity sa Bisaya pa, pag-uswag. Wala man siguro ganahan sa to nga magpabilin sa atong kahimtang. Amen? Mismo ang dato na ningkamot
nga muuswag. Tama? Ang negosyante, ga-income og milyon kada bulan, gusto siya nga muuswag. Kita pagha, di ta gusto muuswag. Amen? Wala man siguro pobre nga di gusto mahimong dato. Tanan pobre gusto madato. Tama? Now, prosperity out of adversity. Gusto ta muuswag. Pero dinhi sa pulong sa Dios, makita nato ang pag-uswag gikan sa kasakitan. Pwede day ta muuswag. Amen? That doesn't mean nga nata sa kapobrehon, magpabilin na lang yun ta sa kapobrehon, hantod sa hantod. Dili na bot, ipasabot, tungod kay ordinaryo man ta, magpabilin lang yun tang ordinaryo. Kay si Joseph, usarapod ka ordinaryong tao. Amen? Gani, nagbantay ra siya karnero. Gidaog-daog sa iyang mga igsoon. Ordinaryo ra gyud kayo si Joseph. Gibiay-biay sa iyang mga igsoon. Pero nasayod ba kamo nga nag-prosper si Joseph? Apan sa iyang prosper, diya siya nagsugod sa adversity. Amen? Natanaw nato dinhi karon sa kinabuhi ni Joseph ang mga iyang naagian, ang iyang adversity before siya niabot sa prosperity. Now, Kristohanon, timan-an nato nga sa pagpangalagad sa Ginoo na ay adversities. Amen? Na ay mga kasakitan, na ay mga problema, na ay mga panuway, pagsulay sa atong kinabuhi. Ug timan ininyo ni nga walay tao nga nahimo nga dato nga wa miagig kalisod. Bisan pag milyonaryo, naka-experience siya, there was a point in life nga naglisod sila. Nabalik ko na ko, prosperity out of adversity. Timan ninyo, whenever bad things happen to Christians, God can bring good things out of them. Kung aduna bitaw daotan mahitabo sa atong kinabuhi, pwede na nga adunay maayo nga butang mugawas pinaagi sa daotan nga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Natagaan na lang muna akong example. Pagkamatay sa among inahan, walo man mi kaigsoon, apito na lang yun mi buhi, namatay na mi usa. Pagkamatay sa among inahan, before siya namatay, kay cancer man to among mama, gitagalan siya sa doktor og 6 ka bulan. Ingon ang among inahan, ting, kung mamatay ko, kining mga bata, dito ni mo ni ibutang tanan sa simbahan. Di gina na ako malimtan. Mao ginay tugon sa among inahan, kung mamatay ko, kining mga bata didto ni sa simbahan ibutang. Niabot ang point nga namatay ang among inahan. Itagalan siya sa doktor og 6 months, niabot siya og murag 1 year. 1 year kapin man siguro, namatay siya. Pagkamatay sa among inahan, gikuha mi tanan, gipadala mi tanan sa akong amahan dito sa simbahan. Sa simbahan mi nagpuyo. Ang simbahan murag nahimong orphanage sa mua kay pito gud mi kaigsoon dito mi tanan sa simbahan ng puyo. Pero tungod sa adversity, tungod sa kamatayon sa akong inahan, kaming tanan, kay sa simbahan man mi nagpuyo, kami tanan ng eskwela mi Bible School. Bisag dili gusto. So pa yung buhaton nga naa ka simbahan ng puyo. Na ako igsoon, magulang nako. Ingon ang akong magulang, di gyud ko magpastor. Mo gyud na iya, gikan pa first year, ingon pa niya, di gyud ko magpastor. Man siya mahimo kay nami simbahan ng puyo. Eskwela gyud Bible School. Ingon gyud siya, di gyud ko magpastor. Pag second year, mao ra gyapon iyang pamulong. Di gyud ko magpastor. Mangalagad ko sa Ginoo pero di ko magpastor. Third year na, mao ra gyapon, wa gyud na usab. Di gyud ko magpastor. Fourth year na. Mao ra gyapon, iya gyud di gyud ko magpastor pero mangalagad ko sa Ginoo. Pag graduation naman pagka-April, ning undang siya og December. Kay di gyud siya magpastor. December ning undang siya. January, February, March, April. Hapit na gyud mo graduate na. Pero di gyud siya magpastor. Si Joseph. Ang pangalan Joseph Roy. Moto ang magulang nako nga di gyud siya magpastor. Wa gyud siya na pastor. Pero karon nangalagad gyapon siya sa Ginoo. Pero ingon pa niya,
di gyud ko magpastor. Wa gyud siya na pastor, kay di gyud siya magpastor. Nya, kay naman may simbahan ng puyo, ala, eskwela Bible School. Di gyud mi kabot kay ang among pastor mao nahimong papa na mo dito sa simbahan. So, ang point nako mao ni, pinaagi sa adversity nga namatay ang among mama. Kami tanan nami sa simbahan ng puyo. Tanan babae na mo, eskwela Bible School. Bisag di gud gusto, bugos mo ka kay nago ka simbahan ng puyo. So, kami tanan manghod nako, graduate, tulo ka manghod akong babae, graduate tanan og Bible School. Nya kami pod mga lalaki, katurang si Joseph Roy ang mi graduate. Kay di gid siya mo graduate, di man gid siya magpastor. Pero nahuman niyang 4 ka tuig. Pero di gid siya magpastor. Ang graduation na lang kay kulang niya. Wa gid siya mo graduate kay niya di gid siya magpastor. So pinaagi sa adversity nga nawad-an mig inahan. Here comes prosperity sa among kinabuhi. Kung wala pa namatay among inahan, murag palahubog gid siguro ko karon. Kaya ako mga gagaw, puros mong gid bisyoso, puros palahubog. Pero pagkamatay sa akong inahan, ingon siya, tanan nga mga bata ting ibutang mo gid sa simbahan. No to, pagkamatay sa akong mama, didto mi sa simbahan ng puyo. Grasya sa Ginoo, pinaagi sa adversity. I was 8 man siguro ko. Pagkamatay sa akong mama, niya, upat pa kabuk akong manghod na. Mo tong usa tong gi-adapt nila niya kanang tulo mo ni kauban na mo nga nang eskwela mi og Bible School tanan pagkamatay sa among inahan. So pinaagi sa adversity kamatayon sa among mama. Grasya sa Ginoo na pastor ko. Napa ko'y magulang usapod na pastor pero disgrasya naligiran og bato. So namatay sabto siya. So mga manghod nako na pastora. Nahimong church worker, graduate silang tulo sa Bible School. Ang usa, asawa ni Pastor Marlon nasa San Simon. So mana usa sa akong mga manghod. Ang usa nasa Davao, wala siya nakabanang pastor pero nangalagad gyapon sa Ginoo. Ang usa nasa Nabunturan, nasa Jensan, bahay sa Nabunturan, nangalagad gyapon sa Ginoo. So, grasya sa Ginoo, pinaagi sa adversity nga among naagyan, namatay ang among inahan at young age, ang among kamanghuran. During that time, pagkamatay sa mama, 8 months man siguro. Grabe nga problema, grabing kasakitan, pero gigamit kadto sa Ginoo nga adversity nga mapaduol mi sa yaha. So, muna nga, igsoon sa pagtuo, ang atong adversity bitaw, muna ingon sa Biblia, Romans 8:28, all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Tanaw na to yung taga-baungon. Si Pastor Alfred may balik og Davao. Kasi karon sa Davao. Pero pasalamat nga pinaagi nga sakit ng mulakaw atong pastor ba, di ba? Nalipay ba mo paglakaw ni Pastor Alfred? Adversity ito ba? Among pastor niya, gibutang, gibilin sila dito sa usa ka pastor. Gibati nila ang adversity kaya ang ilang pastor milakaw. Kung mulakaw gakon, muli na kog nabunturan, biyaan na mo dire. Sige, mupuli na ko dire. Si Brother Abragan, pastor. Adversity na biyaan mo pastor ba? Pero pinagi sa pagbiya ni Pastor Alfred, nakaabot ang taga-baungon din. Pasalamat ko sa Dios. Nalipay ko nga nakauban nato sila. Amen? O sa tinood lang, nakahatag ni sa akong dugang encouragement ba? Ganina, magsugod na mi kung way taga-baungon. Si Mang Rubik. Mga Kristohanon, wala in taon na late ang taga-baungon. Baungon pa ni sila gikan. Unsa gani sila oras ng mata? Di na lang ta mangutana kay maulaw ta. Sayo kay sa nang mata, baklay pa ni sila glapukan. Hoy, sa tinuod lang, Kristohanon, mo baklay pa ni sila glapukan. Si Brad Ubit, hanap na iyang pananaw, ani murag kanino na niya makita. Ilang agianan nito, lapok pa gyud, mo baklay pa ni sila. Kay para dito ra kumusundo sila sa highway. Mo na nga dili ni rason oy. Amen? Nga mali tagsimba. Labi na kung narata diri sa duol. Labi na kung dili susama kalayo ang baungon akong gisukod ganina 17.3 kilometers. Gisukod din ako kay para makabalo ko sa kalayon ba. So all in all that's pila man na 34.6 paadto pabalik.
Nya na pod atod balik. Layo na oy. Pero grasya sa Ginoo naa sila uban nato. Amen. O na kung nakaya nila ni, kaya sa nato ni. Amen. Labi nagnaratan rin sa lumbia. Kaya nato ni oy. Kaya gaito nila layo pa, baklay pa sila lapukan. Agi pa sila og niya. O siguro naligo ni sila kina sa niya wa. O, ligo pa sila niya. Nya kita kaya hay sa tong kahimtang compare nila pero kung nakaya ni nila kaya sad nato ni. Unya Kristo anon naka-encourage ni sila sa kuwa oy. Sugod ko ganina taga Baongon may naa dinhi. Asa naman taga Lumbia. Unya Kristo anon di ba sa atong church discipline. Manay kanunay gid nato balik-balikon nga kung mahimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Paningkamutan nato nga di ta malate. Amen. Di ta malate sa pagsimba. Di ta malate sa Sunday school. Di ta malate sa pag-alagad sa Ginoo. Maulaw gani ta malate sa opisina, maulaw gani ta malate sa eskwelahan nya sa Ginoo okay ra sa ato. Paningkamutan nato uban sa tabang sa Ginoo. Now, balik ka sa atong tema karon nga buntag. Prosperity out of adversity. Aduna di ay pag-uswag gawas diha gikan sa adversity or sa gitawag nato nga kasakitan. Now, remember this. God brings good out of evil. Ang Ginoo makagawas or makadala og maayo gikan sa dautan. Sama nako. Kadautan nako sa una. Pero pasalamat ko sa Dios na himo kong pastor. Amen? Ikaw unsa man ka sa una? God brings good out of evil. Ang Ginoo makadala og maayo nga gikan sa dautan. Si Pablo, kadautan atong Pablo. Pero nahimong maayo. And then napagyo dinhi in sorrows there are joys. Diha sa kagulanan adunay kalipay. In crosses, there are crowns. Diya sa mga kalisod nga itong gipasan, adunay corona. In losses, there are gains. And in miseries, there are mercies. Saan ang misery? Sa atong miserable nga kinabuhi na ikaluoy sa Ginoo. Kunya, in disappointments, there are God's appointment. Amen? Kagi na ba mo nga disappointed mo sa inyong kinabuhi? Nagi disappointment sa atong kinabuhi. Pero don't you know that in those disappointments, there are God's appointment. Amen? Ang Ginoo naghimo siya appointment. Bisan na disappoint ta sa atong kagahapon o sa atong tingali future, apan timan nato nga dunay appointment ang Ginoo. Now, let's look at Joseph's adversity. Tanaw na to ang adversity, ang kasakitan nga naagian ni Joseph sa iyang kinabuhi. I want you to turn to chapter 37. 37:20 to 36. Mao ni ang one of the adversity nga naagian ni Joseph. Unang adversity niya, his brethren. Tanaw na to ang adversity sa iyang naagian niya sa iyang igsuon. 37 verse 20, the Bible says in verse number 20, "Come now, therefore, and let us slay him." Nindot kayo ang plano sa mga igsoon ni Joseph. Ingon pa niya, dali na mo! Dali, dali! Kay atong patyon si Joseph. Nagkasinabot ang mga igsoon, tungod kay nasina man sila kang Joseph, tungod kay si Joseph, gihimuan sa iyang amahan og coat of many colors. Unya, ingon tagid sa Biblia, that Jacob loved him more. Mas palangga si Joseph kaysa iyang mga igsoon. Ang iyang mga igsoon na sina, karon nagplano sila. Kuya, giday kayo og bunga ning kasina. Dili mo ila og igsuon. Man nga magbantay ta nga di ta masina. Amen? Di ta magsilos sa atong igsuon. Tungod sa ilang silos, ilang igsuon, ingon pa na dali. Kay ato siyang patyon. Nyanindot kay ilang plano. And cast him into some pit. Inig mamatay na siya, ato siyang ihulog sa bangag.
And we will say, some evil beast hath devoured him. Ingon din nato itong papa nga, ay, wala na to si Joseph, ay gilamoy na to, leon, gikaon na siguro to bear, and we shall see what will become of his dreams. Tanaw na to, be? Unsay mahitabo ni iyang damgo. Kaya nagdamgo, manggod ni siya nga, kita daw, iyang mga igsuon, muluhod na niya. Kanong mo sa dreams ni Joseph? Nga, mingluhod ang sun and, unsa pa to? Moon. Ay, moon and stars, miluhod sa iyaha, ming bow down, sun, moon, og stars, laliman ka na. Ingon dayon ang iyang papa, unsay buot ipasabot ni mo Joseph, nga kami ba sa imong mama, ug ang imong mga igsuon, muluhod minimo. Pero ingon sa Biblia, but his father pondered the thing in his heart. Unya, nagdamgo pag yun si Joseph, nga nag-harvest sila, unya ang ilahang mga gi-harvest, ang binugkot ni Joseph mibarog, unya ang mga binugkot sa igsoon mibow down. Ingon na niyang papa, unsay buot ipasabot na ini mo Joseph, nga kining imong mga igsoon muluhod sa imong atubangan. Mao to nagsinag yun iya mga igsoon. Mao to nga sa dihang nanugway sila sa karnero na si Joseph. Ingon sila, tara, day na. Ato ning patyo ni si Joseph. Tanaw na to sa mahitabo ni iyang damgo. 21, and Reuben heard it, and he delivered him out of their hands. Ay, salamat kina si Reuben. Gipalingkawas si Joseph. And said, ingon pa si Joseph, ingon ni Reuben, let us not kill him. Ingon si Reuben, di nato ni siya patyon. And Reuben said unto them, shed no blood. Tama? Di ta magpaagas og dugo. But cast him into the pit that is in the wilderness. Ihulog lang ni nato siya dito sa bangag, sa kamingawan. And lay no hand upon him. Di nato siya patyon. That he might rid him out of their hands to deliver him to his father again. Verse 23. And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, they stripped him. They stripped Joseph out of his coat. Gihubo nila tong coat nga hinimo siyang papa. His coat of many colors that was on him. Nagsinagid sila pag-ayo. And they took him and cast him into a pit. Giulog nila sa bangag. And the pit was empty and there was no water. Walay tubig ang mga bangag. And they sat down to eat bread. Samtang ilang gihulog si Joseph sa bangag, nagkaon sila. And they lifted up their eyes and looked, and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels bearing spicy and balm, and myrrh, going to carry it down to Egypt. Kita sila, Ishmaelites, mga negosyante. Uy! Tol, mga negosyante man na sila. Oh. Padung na sila sa Egypt ba? Ilan ang ibaligya na ilang mga dala. Verse 26, and Judah said unto his brethren, na si Judah, negosyante ni, kabalo kaon sa una-una ni Judah, ingon pa niya, what profit is it if we slay our brother and cancel his blood? Sa ginansya nato, patyo nato niya itong igsoon. Awan ng tao nga negosyante, iyang una-una, sa man. Ginansya. Sa ginansya ato ning kuha yang jacket. Kunya mamatay, wa man tay ginansya ani. Come, let us sell him to the Ishmaelites. Tanawan ng negosyante. Ali, kuhaon nato siya ato siyang ibaligya. Agoy, magbantay gud taning ginansya ha. Base na nga atong una-una, ginansya ra perme. Ilang gibaligya si Joseph, ingon pa niya, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. And his brethren were content. Ay, nakontento na sila nga ilang ibaligya si Joseph. Ma-imagine ba na nimo nga imong ibaligya ang imong igsuon kay kinahanglan kag kwarta? Mauni ang gihimo sa igsuon ni Joseph. Nauna din ni Joseph's adversity from his brethren. Gihubuan siya sa jacket, gihulog siya sa bangag, wa pagid sila makontinto, gibaligya pagid nila ang ilang igsuon. Grabe ang adversity nga naagian ni Joseph sa iyang mga igsuon. Na kung kitagha to gihulog sa bangag, giilog ang pinakapalangga nato nga sanina nga hinatag sa tong papa.
Unya gibaligya pagyud ta. Unsa gay una-una nato sa tuigsoon? Siguro first thought sa ako maabot lang ang time nga makapabor ko. Maabot lang ang time nga makabalos ko. Pagbantay lang yun mo. Eh kung unsa inyong gibuhat sa ako, mo po na buhaton ako ninyo. Ako na ha, pero dili na mo yung hunahuna ni Joseph. Mo na yung hunahuna na tong tao, maghunahuna gyud ta nga makabalos. Amen? Pero pasalamat ta kay si Joseph, wa siya naghunahuna nga mobalos. So una din ang adversity ni Joseph, adversity from his brethren. Gidaog-daog siya, gihulog siya sa bangag, gibaligya pa gyud siya sa mga Ishmaelites. Now karon, ikaduha nga adversity ni Joseph. Chapter 39, 7 to 20. Kining adversity from his master's wife. Kasakitan nga iyang naangkon gikan sa asawa sa iyang agalon, asawa ni Pharaoh. Kabalo mo giunsa siya dinhi? Verse 7, chapter 39, verse number 7. Unsa ingon sa Biblia? The Bible says in verse number 7, "And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph." Agoy, nakagusto ang asawa ni Pharaoh kang Joseph. Unya, giingnan si Joseph sa asawa ni Pharaoh, "Lie with me. Joseph, dali, higda uban nako." Verse 8, but he refused. Apan mibalibad si Joseph. Amen? Ang Kristohanon, timan-in ninyo ni. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo agyo'y tentasyon. Kamong mga lalaki, na ay babae nga gwapa, moingon sa mo, dali, higda uban nako. Kamo po mga babae, pagbantay mo, kay naay macho, gwapo nga lalaki, moingon sa mo, dali, uban sa ako. Moingon din ka na, upagyub ko, kakita yung nani ka gwapo. Ang yawa, mangita gid na gwapo. Yang ipadol sa imo ha. Unya, moingon dayon, lie with me. Pero timan-in ninyo ni, unsa ingon sa Biblia, verse 8, but he refused. Naakay duha ka option, musugot ka, or mubalibad ka. Amen? Kita nga mga lalaki, natay option sa pagbalibad. Amen? Kung nai-offer, kamong mga babae, naapod mo yung option nga mubalibad. Amen? Si Joseph may balibad and said unto his master's wife, kagwapa kaayo sa asawa ni Pharaoh, pero ingon si Joseph, behold my masters, woteth not what is with me in the house. Ingon pa ni Joseph, tanan nga nalin sa balay, wala gidili sa akong agalon, pwede ko tanan diri. Ingon pa niya, hath committed all that he hath to my hand. Ako'y magbuot sa tanan nga nalin sa Ehipto. Verse 9, there is none greater in this house than I. Wala mas dako pa sa kuha diri sa balay. Neither hath he kept back anything from me but thee. Walay gidili si Pharaoh kanako, gawas lang nimo. Giingnan ni Joseph ang asawa ni Pharaoh, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Ingon pa ni Joseph, di na ko kaya buhaton kining dako nga dautan og makasala batok sa Dios. Nagyoy tentasyon sa yawa. Mana kita mga Kristohanon magbantay kita. Kinsa may magtiayon dinhi bana og asawa nga na dinhi tas kamot. Kumpleto bana og asawa. Isa, duha, tulo si Ma'am Eden sa Jimson, si Ace ug si Jessa, si brother ninyo og napagiday sila si very good. Si Karen ug si Jumi. Nindot kayo ning moadto tag simbahan nga kumpleto ta, bana og asawa niya mga anak na sa simbahan. Kinsa man diri walay asawa, bana ra. Ay napaday sorry, napaday sila si Sister Agnes ug si Brad Ubet, bana og asawa pasayloa. Sorry. Thank you. Naunsa naman ko. Okay. Kinsa dinhi kanang bana ra walay asawa? Wala. Okay. Ay brother, bana ra ni wala yang asawa dinhi. Ha? Kinsa man ang walay bana diri asawa ra?
Okay, asawa ra bana. Okay. Now, lahi-lahi ang kahimtang nato sa kinabuhi. Amen? Pero timan-in ninyo ni magtiayon nga kumpleto bana og asawa na dinhi. Advantage kaayo mo. Advantage kaayo ta nga kumpleto bitaw ta bana asawa niya mga anak. Dako kaning advantage nato. Nga bana og asawa mga anak nangalagad sa Ginoo. Pero kamo nga bana ra or asawa ra nga wala nangalagad inyong partner, that doesn't mean nga disadvantage sa inyo. It's a choice. Kung mupadayon ba mo o di mo padayon. Nausahay manggod sa atong kinabuhi, which tinuod man gyud ni. Mas arang-arang gyud tong natay kapikas ba? Nay katimbang. Mismo ang Biblia nag-ingon, two are better than one. Ang duha mas maayo kaysa usa. Lisod kay ng mama ka na kay mga anak unya wa kay kaparis. Lisod kay na oy ikaw trabaho, inatay ka ba? Inatatay ka? Pwede nang lisura. Pait kayo na. Pero timan ilang ninyo nga naay Ginoo. Amen? Bahalag way bana, basta kay naay amahan. Mo gina importante. Bahalag way bana, basta naay amahan. Unsaon man lang naay bana, unya way amahan. Kaya bitaw na kay bana, uban nimo unya murag way pulos. Pero kung namoy bana uban ninyo, nanay pulos. Oy, ay po yung na nga, wa nay pulos. Makatabang po na at kanunay. Sa pag-comfort lang nato, kung natay problema, niya na kay pangutana, kana lang iyang tubag, dako na kayo ng katabang. Amen? Nga natay partner sa kinabuhi. Na Kristohanon, adversity sa atong kinabuhi. Brethren, dinhi kang, sorry ha nga, pero kung nagamit ka tayo, Potiphar, day, thank you. Potiphar's wife, ang asawa ni Potiphar, mo'y naglingla kang Joseph. Sahay kini atong memory nga maguna sa to pataka na ng tagyawit. So ang asawa ni Potiphar mo'y naglingla kang Joseph dinhi. Unya dinhi atong mabasa sa verse 10 ta, it came to pass as he spake to Joseph day by day. Sige siya tintal kang Joseph, pero si Joseph wala na minaw niya. Nya mo na Kristohan kung may temptation sa atong kinabuhi, di gyud na nato paminawon. Amen. Na muling lang yung baisag simba. Kabahala ka diya. Ayaw nagtagda ng tentasyon sa atong kinabuhi. Si Joseph, wag gid niya gitagad ang temptation. So, ang ending din kay wa man gitagad ni Joseph ang asawa ni Potiphar nga sige tintal niya, gipasanginlan siya. Kabalumon sa nahitabo din kan Joseph. Din sa verse number 13, it came to pass when he saw that he left. Din sa verse number 12. Caught him by his garment. Allah, gigunitan gid sa asawa ni Potiphar si Joseph. Ingon din siya, lie with me, higda uban ako, and he left his garment in her hand. Gihubo ni Joseph yang sanina, midagan siya, and fled and got him out. Nabilin ang sanina ni Joseph. Pagkakita sa asawa ni Potiphar, ang sanina ni Joseph nabilin, iyang gigunitan, misinggit din niya, tabangi ko ninyo! Girape ko ni Joseph. Og tungod ani nga pasangil. Naunsa si Joseph? Napriso in town si Joseph. So, makita na to ang adversity ni Joseph. His brethren, sunod, his master's wife, napriso si Joseph. In town, kaluoy ni Joseph didto sulod sa prisuhan kay napasanginlan lang, inosente, napriso, napasanginlan, natingkagol sa prisuhan si Joseph. Kaluoy. Okay rag mapriso ng kawatan, okay rag mapriso ng rapist, pero kanang mapriso bitaw nga napasanginlan lang. Kung ikaw gato, napriso ka kay napasanginlan lang. Ginoo nga no man Dili man ako nagbuhat ani. Inosente man ko. Pero makita na to ang adversity ni Joseph didto sa prisuhan. Luoy in town ang kahimtang ni Joseph. Tungod lang sa pasangil.
Makita nato verse 20, and Joseph's master took him. Gidakop in siya ni Potiphar, put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. Nagpabilin si Joseph sa prisuhan. Pero timan ato ni, prosperity out of adversity. Napata sa adversity. Kaya mga igsuon, gibiay-biay siya, gidaog-daog siya, kini mga lagad sa Ginoo. Ato igsuon, marag makaminos na to. Pero padayon lang ta kay panalanginan gud ta sa Ginoo. Amen? Say kauban ta sa trabaho, marag makaminos na to. Pero timan ilang ni, Ginoo ang atong gialagaran. Ug siya pod ang mong panalangin nato. So dinhi ang nahitabo na priso si Joseph didto sulod sa prisuhan dugay nga panahon. It was being estimated nga didto sa prisuhan nag-anto si Joseph about 10 long years. Imagine mo na mapriso ka og pulo ka tuig. Napasanginlan lang ka. Wa ka nagbuhat anang butanga. Pero ang Ginoo nangitag pamaagi nga makagawas si Joseph gikan sa prisuhan. Now, so tanaw na to ang sunod nga adversity. Napag yung isa ka adversity din Chapter 41. Sorry, 40 day. Chapter 40. Napag isa ka adversity before tamato sa prosperity. Primero, his brethren. Sunod, his master's wife. Gi-accuse siya. Nga ng rape. Gipriso siya. Chapter 40, verse 9. Diyan hitabo din sa verse 9. And the chief butler told his dream to Joseph and said unto him, in my dream, behold, a vine was before me. Ang story ani, ang chief baker o chief butler, na nga priso sila. Wa po nagsulti unsay hinungdan, pero napriso sila. Kunya, dito sa prisuhan, nag-abot sila ni Joseph. Na nga priso sila. Silang tulo dito sa prisuhan. Nagdamgo ang chief baker o chief butler ni Potiphar. Ani nga time, dili na si Potiphar ani. Si Pharaoh na ni. Unya, sa damgo sa chief baker o chief butler mo ni. Sa chief baker, nagdamgo siya. Ang iyang damgo diha sa verse number 5, he dream a dream. Both of them, each man his dream in the night, each man according to his interpretation of his dream. Ingon ba din sa Biblia, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. And Joseph came into them in the morning. Gipangutana sila ni Joseph, nganong naguol man no? Verse 7, and he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward in his Lord's house, saying, wherefore look ye so sadly today? Nganong guol man kayo mo karon? So ingon pa nila din nagdamgo mangud mi, unya ang among damgo. Wa mi kabaloon sa buot ipasabot ani? So din sa verse 10, and in the vine, gi-explain na dayon sa chief butler iyang damgo, were 3 branches, and it was as though it budded, and her blossom shot forth, and the clusters thereof, and the fourth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand. So, wa siya kabaloon sa buot ipasabot ani akong damgo. Gitabangan siya ni Joseph. Ingon pa ni Joseph, ayaw kabalaka, kay ang Ginoo pasabot kanimo kung unsa ni ang imong damgo. Pero niingon si Joseph sa verse 14, but think on me when it shall be well with thee and show kindness. I pray thee unto me. Kaluy-in taon ko. Kung mubalik na ka dito kang Pharaoh, kay ibalik man ka ni Pharaoh sa iyang trono. Kung makabalik na ka dito, hinumdumi in taon ko na ako din sa prisuhan. I-mention in taon ko kang Pharaoh. Ingon pa niya, I pray thee unto me and make mention of me unto Pharaoh. Ingon pa niya, i-mention in taon ko kang Pharaoh kung makabalik na ka sa trono ni Pharaoh and bring me out of this house. Paggawas in taon ko aning balaya, aning prisuhan na. Kaya perting lisuda din Pero kabalo ba mo? Sa dihang gi-interpret ni Joseph ang dream, na tinuod yun, na hitabo, nabalik ang chief butler, ang chief baker, gipatay mo na siya. Sumala sa interpretation. Ang chief butler, nakabalik na dito sa trono ni Pharaoh. Verse 23, yet did not the chief butler remember Joseph, but sakita, forgot him.
Nakalimtan siya sa chief butler. Gitugon gyud ni siya ni Joseph, hinumdumi ba ako ha? Kung makabalik na kadto kang Pharaoh, i-mention ko kang Pharaoh para makagawas po kudri sa prisuhan. Pero ingon sa Biblia, yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him. Ang tao nga iyang gitabangan, wa na gyud nakahinumdum niya, gikalimtan gyud siya. Kristohanon, kining mutabang ba taw ta? Tabang ta out of a pure heart, di na ta mag-expect anything in return. Amen? Ayaw na pagdaw nga, kanay mong gitabang, iyo pa rin ibalik, ayaw na. Itabang na para niya, para malipay ang Ginoo. Amen? Ayaw na pag-expect nga ibalik pa na sa imo. Kaya ang Ginoo ang mubalik, dili siya. Na nalimtan in town siya sa chief butler. Na tingkagol ragyapon siya dito sa prisuhan. Pero tingluya, about 10 years in town si Joseph na priso. Kaya nalimtan siya sa chief butler. Pero ang Ginoo naghimo gyapon pamaagi. Amen? Grabe ning adversity ni Joseph. His brethren, his master's wife, and then his friend in jail, the chief butler. Gikalimtan ra gyud siya. Now, Kristohanon kining tawo nga atong matabangan, ayaw pag dahom nga hinumduman pa kana. Kaya basin kalimtan ra kaniya. O kung makalimtan kaniya, ayaw kabalaka. Kaya ang imong tabang, ang Dios man ang nagtanaw. Amen? Ang Dios ang mabalik ni ini. Nalimtan si Joseph sa iyang amigo dito sa prisuhan. Pero ang nakanindot, kaya wa siya gikalimtan sa Ginoo. Amen? Dito sa prisuhan si Joseph, gipadamgo sa Ginoo si Pharaoh. Nga sa damgo ni Pharaoh, tanan niyang mga magicians, tanan niyang mga wise men, walay maka-interpret sa damgo ni Pharaoh. Ug niini nga time, after 10 years, may imagine mo na, pulo ka katuig sa prisuhan, nakahinomdom ang chief butler, ay, hala, king, naadya ay ko'y kauban sa prisuhan. Nagdamgo mi didto. Gi-interpret niya ang damgo ug insakto gyud. Ingon niya sa chief baker nga tulo na lang kaadlaw. Bitayon ka ni Pharaoh, gibitay gyud nimo siya. Nya giingnan ko niya tulo na lang kaadlaw, mabalik ko sa gingharian nimo King Pharaoh, nabalik gyud ko. Si Joseph tuwa sa prisuhan. Ingon din si Pharaoh. Kuha si Joseph, ipagawas siya. Dad siya dinhi. Damgura ni Pharaoh ang hinungdan nga nakagawa si Joseph sa prisuhan. Amen? Na Kristohanon, ang tao di makahimo o pamaagi, imong amigo dili makahimo o pamaagi, aron mapalingkawas ka sa kalisod sa imong kinabuhi, ayaw kalimti. Naay Dios. Amen? Wa na gito diskarte ba? Gitugon pagit pag-ayon ni Joseph, inumdumin ba ako ha? Pag mag-adto na ka kang Pharaoh, i-mention ba ako? Di kalimtan, si Joseph na siya pamaagi niya. I-mention ko kang Pharaoh, pero dili ito pamaagi sa Dios. Kristohanon, malimtan man ta sa atong parente. Malimtan man ta sa atong igsoon. Malimtan man ta sa atong mga amigo. Apan di gyud ta malimtan sa Ginoo. Amen? Gipadamgo sa Dios si Pharaoh. Why maka-interpret sa damgo ni Pharaoh? Kay nundom ang chief butler. Ay, si Joseph to sa prisuhan. Salamat sa Ginoo. Amen? Og tungod niadto, nakagawas si Joseph sa prisuhan. O nahatag niya ang interpretation sa damgo nga insakto. O tungod dito, si Joseph gihimo ni Pharaoh nga second ruler. Amen? Weird kayo, no? Damgo ray hinungdan. Gikan sa pagkapiniriso, nahimo nga second ruler sa Egypt. Amen? Kristohanon, gikan sa pagkapiniriso, gipromote si Joseph. Di ka kita og ingon ani nga promotion. Gikan sa pagkapiniriso, mahimo nga ikaduha nga tigdumala sa Ehipto. Ang Dios ang naghimo niining tanan. Amen? Prosperity out of adversity. How long has it been nga nag-antos ka? Saan mo bagulbol na tapila naman ni kasimana? Wa tay saktong kaon. Alagad lang gyapon sa Ginoo. Amen? Kaya ang Ginoo man mapiyong. Si Joseph gani, pulo katuig na priso. Kunya kita pila pa lang, pulo pa lang kadlaw mo reklamo na ta.
alagaron lang nato ang Ginoo. Amen? Gipalingkawas si Joseph sa Ginoo. Now, karon moadto ta sa prosperity ni Joseph. Yang igsuon, grabing adversity. Potiphar's wife, adversity gihapon. Master's, and then sunod, yang friend sa jail, adversity ra gihapon. But after 10 long years, Lord, pila pa man katuig. Pero ilag kabalaka, kaya ang plano sa Ginoo mas maayo. Amen? O ipalingkawas kita sa Ginoo. Natanaw na to ang prosperity. Chapter 41, verse 39. The Bible says in verse number 39, and Pharaoh said unto Joseph, for as much as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Wala na'y parihas nimo kamaalamon, wala na'y sama nimo ka bright, thou shalt be over my house. Wow. Ikaw na ang magdumala sa akong balay. Amen? Mao ni ang prosperity ni Joseph. But, get this, after 10 long years in the prison. Wala nga, di kita mag-complain. Amen? Ay, sige reklamo nga, Ginoo, pait na akong kinabuhi ba? Duha na may kabulan. Lisod lagi hapon, tuig naman Ginoo. Si Joseph, pulo katuig. Pero human sa pulo katuig nga adversity, ditso giangat sa Ginoo yang kinabuhi. Amen? Ditso siya nga nahimo nga ruler sa Egypt. Siya na ang nagdumala sa balay ni Pharaoh. Grabe nga panalangin na angkon ni Joseph. Now, let's look at verse number, verse 40, thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Dumalaan nimo ang tanan nga katawhan sa Ehipto. Sumala sa imong pulong, only in the throne I will be greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in the vesture of fine linen, and put a gold chain about his neck, and he made him to ride in the second chariot which he had, and cried before him, bow the knee. May imagine mo na dito sa Ehipto, luhod mong tanan. And he made him ruler over all the land of Egypt. Luhod mong tanan, kay moagi si Kasi moagi si Joseph. May imagine mo na. Gikan sa prisuhan. Gihimo nga second ruler. Pag-agi ni Joseph, ning luhod ang tanang mga tao. Agi si Pharaoh, nagsunod si Joseph, luhod ang mga tao. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his head or foot in all the land of Egypt. Walay makasukol, walay makabugal-bugal, walay makabinuang ni Joseph. Amen? Grabe ang prosperity. But note, this prosperity comes out from adversity. Ning agi sa siyang kalisdanan, ay siya gituboy sa Ginoo. Amen? Ning agi sa siyang prisuhan, ay siya ni adto sa gingharian. Pero kita mag-decide dito sa gingharian. Wa pagani ta kaaging prisuhan. Agi sa tagkalisod. Amen? Ay ta makatunog sa gingharian. Now, Kristohanon, timanan lang nato ni. Kung naay adversity, hulata, moabot ang prosperity. Amen? Ay reklamo. Padayon lang. Faithful, mga lagad sa Ginoo. James 4:10, the Bible says, sa ingon sa James 4:10, katapusan nga bersikulo, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Paubos lang sa imong kaugalingon, at ubangan sa Dios, kaya ang Dios mao'y magtuboy nimo. Daog-daogon ta, bugal-bugalan ta, kaminusan ta, apan alagad lang ta sa Ginoo, kay ituboy ra kita sa Ginoo. Amen? Tingali pobre ta karon. Pero kay Dios man ang atong gialagad, ang Dios magapanalangin nato. Amen? Muangat ra lagi ni ang atong kahimtang. Di lagi ta magpabilin nga pobre. Di ta magpabilin nga kabos. Basta kay matinumanon lang ta sa pag-alagad sa Ginoo. So sama ni Joseph, bisan dito sa prisuhan, nagpadayon siya, nangalagad sa Ginoo, nagampo sa Ginoo, ug ang Dios
mituboy ni Joseph. Kristohanon, timan ini, prosperity out of adversity. Imong mga igsuon, makaminos nimo, mubugal-bugal nimo, mga taong dato, makaminos sa tua, usay atong amigo, makaminos nato. So sama kang Joseph, yang igsuon, ang asawa sa iyang agalon, sunod, yang amigo dito sa jail, kalimutan siya. Pero timan nato na ay Ginoo nga di gyud makalimot. Amen? Adunay prosperity nga ihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Tingali naglisod ta karon. Pero ay kabalaka, help is on the way. Naay Ginoo. Motabang nato. Naay Ginoo, motuboy nato. Tingali inahan ka nga wa kay bana. Ay kabalaka naay Ginoo. Amen. Tingali bana ka, wa kay asawa, naay Ginoo. Tingali nagtinguha ka karon makakitag asawa, naay Ginoo. Hangyo sa Ginoo. Amen. Atong itugyan sa Ginoo. Na kay problema naglisod ba ka karon? Pait ba kayo imong panginabuhi? Ay kabalaka kinaay Ginoo. Wa nagpiyong ang atong Ginoo. Nagtanang estudyante naning kamot ba ka makaw mag-eskwela? Itugyan na sa Ginoo. Amen. Imong paningkamot mahimo na nga useless kung wala nimo gihimo ang Ginoo nga imong partner. Mo na nga itugyan ginato sa Ginoo ang tanan. Let's all stand, tindog tanan. Mag-aawit ta. Closing hymn. Nine-six, ang kinabuhi day by day, ang kinabuhi ko matag-gutlo. Di tarbiyaan gyud sa Ginoo sa atong kinabuhi matag-adlaw naa ang Dios uban nato. Ang kinabuhi ko matag-gutlo. Dungan nanto pag-awit. Verse number 1. Ready now. Sing. Ang kinabuhi ko matag-gutlo. May kusog batok sa pagsulay. Kay nagsag ang Diyos nga nagpala sa ko. Si Jesus gayud ang maluluyon, nagahatag sa labing hal, naa siya sa akong kagulanan. Amen. Siyang kalipay o ulay ko. Matag-adlaw iya kong kuyugan. Amen. Sa lulot man nga grasya niya. Ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ang labing gamanan sa mga mahal niyang anak. Sa kalig hatagan kay kini saad niya. Last verse. Ug karon buligi ko Ginoo sa mga pag-andos kong tanan. Ang hulay ug ang mga saad naa sa bala pulong mo. Taliwala sa mga pagantos, mudangot yud ko kang Jesus. Hangtod nga ako mahiabot na sa puloy-an nga gisaad mo. Amen. Babilin sa pagtindog, mag-ambot ta, O Diyos, nga labing kamhanan,
Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa kinabuhi ni Joseph nga nahimo Ginoo nga among samin, nahimo nga among ehemplo. Siya Ginoo nahimo o Dios nga sumbanan sa kinabuhi sa Kristohanon. Taliwala sa adversity nga iyang naagian, gibugal-bugalan, gitamay, gibaligya sa iyang mga igsuon, gitikasan, gilimbungan, na priso sa way hinungdan, og didto sa prisuhan, nagdahom, nga tabangan sa iyang amigo, apan siya gikalimtan. Apan pasalamat mi Ginoo, nga gikalimtan siya sa tanan. Gikalimtan sa iyang mga igsuon, gikalimtan sa iyang amigo, apan salamat nga naa ka Ginoo, nga wa malimot. Amahan sa among kinabuhi, usahay wa nay paglaom. Usahay murag wa nay bili ang among kinabuhi, apan salamat Ginoo nga wa gyud nimo kami gikalimtan. Salamat Lord nga pag-adlaw imo kaming gikuyugan sa malulot nga grasya nimo. Nagaampo ko Ginoo sa imong kaanakan. Tabangi kami Lord sa matag-adlaw nga trabaho. Tabangi kami Ginoo sa matag-adlaw nga pagpaningkamot na imo kaming ubanan. Sumala sa imong gihimo kang Joseph, taliwala sa iyang mga pag-antos, naa ka nga nagauban kaniya. Ug ang napulo katuig sa prisuhan, baliwala lang kini kaniya, kay matag-adlaw imo siyang gikuyugan. Salamat Ginoo nga wala mi sa prisuhan karon. Salamat Ginoo nga kami gawas nun. Tabangi kami Ginoo nga sa among pagkagawas nun, amo kang alagaron nga tinud-anay sa among kinabuhi. Pasaylo ami sa panahon nga kami napakyas, sa panahon nga dili tinud-anay ang among pagpangalagad kanimo. Og tabangi mi Ginoo nga sa among nahabilin nga kinabuhi Ginoo matagutlo, amo kining ihalad nga na kanimo. Ang imong kaanakan Ginoo, bisan pa Ginoo sa mga igsoon sa pagtuo nga wa nay pares sa kinabuhi. Gikalimtan na sila Ginoo, apan salamat nga wa ka malimot kanila. Ug sa matag usa ka namo Lord, i-bless ang mga trabaho, mga negosyo ug panginabuhian. Tabangi mi Ginoo, kaluy imi amahan. Gikinahanglan gid namo ang imong kaluoy. Ang among paningkamot useless ni kung dili nimo kami tabangan. Tabangi ang among pamilya, tabangi Ginoo ang among mga anak, ang mga nag-eskwela hataging kaalam, ang mga nagtrabaho Ginoo, panalangini silang trabaho, ang nagnegosyo o Dios, panalangini ilang mga negosyo. Amahan, kining tanan amo ra gining itugyan kanimo. Wa gid mi mahimo sa among kaugalingon, amo gining itugyan uban sa paglaom nga amo ning madawat. Ug karon ang grasya ni Jesucristo, pakig-ambit sa balaan nga espiritu ug ang gugma sa among Ginoo makiguban ka namong tanan karon ug hangtod sa kangtuhan. Amen. Maayong udto sa tanan. Kumusta sa igsoon sa pagtuo?